Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Si Franco ba to? Bulong ko sa aking sarili. Franco was talking to a middle-aged man. Wala na ang mahabang balbas nito na siyang nagbigay ng mas malakas na appeal sa aura nito. Gayunpaman, maangas na nakamanban pa rin ang buhok nito. And his face was still stoic. Pati na rin ang pagkakatindig nito ay lalaking lalaki na parabang ipinapakita nito ang kaangasan sa lahat. Students, this way. Narinig niyang anunsyo ng kung sino dahilan upang maalis ang paningin niya sa lalaking si Franco. Gayon din ang mga babae niyang kaklase na naghagik-hikan pa habang naglalakad sila paalis sa main entrance ng building. We will divide you into two groups. One of the groups will be interviewed by the CEO himself and the rest will be interviewed by me, the head HR. Wika ng babae na nasa harap nila. The girl is prim and proper. She looks like a strict professor of the university. Yung tipong matandang dalagang professor na ibabagsak ka sa subject niya. I'm Miss Gladys. Group yourselves now, students. I don't care kung hindi kayo magkakablock. Sinundan pa iyon nito ng isang palakpak. Magka-group tayo ate. Nakangising sabi ni Sophia sa kanya na muling pumesto sa tabi niya matapos pumunta sa kumpulan ng mga babaeng kaklase upang makipagdaldalan. Doon tayo sa interview ng CEO. Di ba parang mas mahirap doon? Iyon na nga eh. Dapat challenging para magpa-impress. Kunot noo na tiningnan niya ito. Bahagyang tinaasan niya ito ng kilay dahil kilala niya ang pagkakaningning ng mga mata nito. Kasi ate, sabi ng mga kaklase nating babae, yung nasa lobby daw na mukhang Greek god ang CEO. Ang gwapo. Kinilig pati atay at balon-balunan ko. Wika nito at halos maglambitin pa ito sa braso niya habang pumapadyak-padyak ang kanyang mga paa. Napaawang ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Cheryl. Yung lalaking tinitingnan natin sa lobby, siya ang CEO? Nginisian siya nito at sinundot-sundot sa tagiliran. O diba? Tiningnan mo din? Ang gwapo no? Ha? Siya ang CEO? Kulit niya pa rin dahil hindi nito sinasagot ang tanong niya. May idea na siya pero gusto niya makasigurado. Oo ate, kaya doon na tayo sa CEO magpapa-interview. Gusto kong makasilay ulit ng anghel na bumaba sa langit. Naaguni ang braso na hawak-hawak nito. Hindi, doon na lang ako sa head ng human resource. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang naduwag sa kaisipang makaharap niya ang lalaking bumili sa kanya. Ha? Bakit doon? Huwag doon. Mas lumapit si Cheryl sa kanyang tabi. Tingnan mo nga yung head ng HR. Mukhang masungit. Kamukha niya yung profesorang nagbibigay ng 5 sa grades. Mahinang bulong nito sa tainga niya. Mahina siyang natawa at mabirong sinuko ito. Marinig ka niyan o tubagsa ka. Napatawa naman si Cheryl. Kaya nga, kung babagsak lang din naman sa interview, aba, doon ka na sa makakasilaw ng hulog ng langit. Sasagot pa sana siya, ngunit naitikom niya ang kanyang bibig. Nang tumikhim sa kanila si Miss Gladys. At saka pa lamang nila napansin na tahimik na nakatingin sa kanila ang mga kasamahan. If the two of you still wants to gossip, the door is open. You can live freely. Masungot na wika ni Miss Gladys habang nakataas ang mga kilay nito. Napayuko siya at napapikit. Ano ba naman ito? Unang araw niya pa lang eh. I'm sorry po. Nahihiya siya
sa paghingi ng paumanhin. Well, you should be. You, what's your name? Baling nito kay Cheryl. Cheryl po, ma'am. And you wish to interviewed by the CEO, right? Ngumiti ng malaki ang kanyang kaibigan. Yes, ma'am. Then you will be interviewed by me. Pero, tutol nito. No buts. Kung may reklamo ka, I can directly give you a field remark at this very moment. Ako na lang po sa inyo, ma'am. Singit naman ni Trina. Ngunit sa halip na sundin ay umiling ito at tiningnan siya sa ibabaw ng suot nitong salamin. No, you are going to interviewed by the CEO. Wala na silang nagawa dahil tumalikod na ito at iginaid ang mga estudyante patungo sa HR department. Nagkatinginan sila ni Cheryl at napangiwi siya. Maya-maya pa ay pumadyak ito sa kinatatayuan at mataray na humalokip-kip. Bad trip na Miss Gladys na iyon. Menopausal yata. Hay nako. Bata pa yun. Ilang taon lang yata ang tanda sa akin. Ani ni Trina. Muli itong pumadyak at bumusangot. Basta. Menopausal siya. Napanganga siya at mabibigat ang mga paang sumunod ito sa kaniyang grupo. Minutes later, she found herself sitting in one of the benches outside the chief executive office. Alam naman niyang malamig ang paligid niya ng mga oras na iyon. Pero hindi niya malaman kung bakit literal na nanginginig ang kanyang mga kamay at paa ng mga oras na iyon. Dahil ba iyon sa aircon o sa kanyang kaba? Lihim niyang hinihiling na sana hindi siya nito mamukhaan. It's been 4 years at sigurado siya na magiging awkward ang muli nilang pagkikita kung sakaling mamukhaan man siya nito. At sigurado rin siya na bagsak siya sa interview na ito. Miss Trina Rivera. Narinig niya ang tinig ng lalaking sekretarya ng CEO. Gusto niyang magtaas ng kamay, ngunit hindi niya magawa. Tumatambol sa kaba ang kanyang dibdib. Miss Trina Rivera, is she here? Ulit ng sekretary, dahilan para magsinungaling ang kanyang mga kasama sa kaniya. Napalunok siya at halos kinailangan pa niyang tulong ng kaliwang kamay para maitaas niya ang kanyang kanang kamay. Present po, aniya. The neat secretary of the CEO eyed her from head to toe and back to her face. Pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya at binuksan ang pinto ng opisina ng CEO na si Franco Mercado. You are next. Sir Franco Mercado is waiting for you. Banggit nito sa buong pangalan ng lalaking iyon. At iba ang dating sa kanya ng tunog na pangalan na iyon. Franco sounds powerful. Dinagdagan pa ng apelyidong Franco, the owner of Philippine Airlines. Gusto niyang manliit sa mga oras na iyon. Thank you po, wika niya at kimim pumasok sa pinto na binuksan ito. Good luck, the secretary said as she went outside. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa kanyang ribcage dahil sa lakas ng tibok na iyon. Nagwawala sa kaba. Nakayukong naglakad siya patungo sa gitna ng opisina, sa harap ng malaking office table ng Chief Executive Officer. Hindi niya man maitaas ang kanyang paningin, sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang malaking bulto ng tao na nakaupo sa swivel chair na nasa likod ng mesa. Kabadong pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri sa kamay, habang nakayuko pa rin nang marinig niya ang pagtikim ng kasama niya sa loob ng kwartong iyon. Introduce yourself, please. Wika ng pamilyar na boses. Pamilyar na pamilyar sa kanyang pandinig at sa kanyang utak at sa buong sistema niya. Malalim, nakakatakot, pero sexy. Lalaking lalaki ang dating. Muli siyang napalunok. Kung binibilang lang niya kung nakailan na siyang lunok sa araw na iyon, ay baka kulangin ang mga daliri niya sa isang kamay. Ilang sandali niya pang pinaglaruan ang mga daliri sa kamay bago siya humugot ng malalim na hininga. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ito. Sir,
My name is Trina Rivera. She stuttered as she met those dangerous deep brown eyes. Ngayong nakita niya ulit ito ng malapitan matapos ang 4 na taon. Natanto niya na may nagbago rito. Wala na ang mga mahabang balbas nito na dati may pagkakamal ang pulubi dahil doon. May mga stubbles pa rin ito sa pisngi at panga na mas nakakapagpadagdag dito ng malakas na apil. His hair is still in a man bun. He was still the ruggedly handsome she met 4 years ago. But now, he was in suit and tie inside his wide and luxurious office. Trina! Namutawi sa mga labi nito ang kanyang pangalan. At hindi niya napigilan ang kanyang sarili na bahagyang pangaligkigan dahil sa klase ng pagkakabanggit nito sa kanyang pangalan. It was like he was tasting her name in his simple and sexy mouth. She saw him, took a glimpse on her resume that was on his table. Tumagal iyon ng ilang segundo bago mo lang ibinalik ang tingin nito sa kanya. Please, don't let him remember me. Piping dalangin niya sa kanyang sarili. Gusto niyang makapasok sa kumpanyang ito para sa anak niya. Anak nila na hindi alam nito. At hindi yun mangyayari kung mawawala siya sa focus dahil sa kaharap niya ang lalaking ito. Ngunit sadya yatang nakikisama sa kanya ang tadhana sapagkat mas tinitigan siya ni Franco. Kapag kuwan ay pinatong nito ang mga siko sa glass cover ng mesa at ipinagsiklop iyon. So, your name is Trina. And Franco Mercado smirks like he was mocking her. I thought it's Rona. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Pagsisinungaling niya at itinaas ang noo para ipakitang hindi nga siya nagsisinungaling. She chose to lie. Kunyari, hindi niya ito kilala. O kaya naman, hindi niya alam ang nangyari sa pagitan nila ng gabing iyon. Kumunot ang noo ni Franco. Halos magdikitan ang makakapal at itim na itim nito mga kilay dahil sa sinabi niya. Mukhang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Halos mapaatras siya nang tumayo ito mula sa pagkakaupo sa swivel chair nito. Mabuti na lang at nakurot niya ang kanyang sarili para huwag gawin iyon. If she did that, mahahalata nito na kabado siya at nagsisinungaling. He walks towards her at hindi siya nagbaba ng tingin. Pinanood niya ang paglapit nito sa kanya at sinalubong niya ang mga mata nito. Nagtatapang-tapangan lang siya sa harap nito. Dahil ang totoo ay halos pangatugan na siya ng tuhod dahil sa kaba at pagkapahiya sa sarili. Franco stopped in front of her. And just like before, halos manliit siya sa harap nito. He was literally towering her. Masyado itong matangkad at malaking tao. And she has no idea kung paano niya ito nakaya ng gabing iyon. You don't know me? Is that you are trying to imply? Miss Trina Rivera? Mahinahon itong tanong, ngunit may bahid ng pagkainis. Well, simula niya at humabi na naman ang kasinungalingan. Kilala po kita kasi nababanggit ka po ng mga klasiko. Po? I am that old for you to put po in your words, Miss Trina Rivera? Binasa niya ang kanyang labi bago ito muling sinagot. You are the CEO of the Philippine Airlines, sir. And you are older than me. So as a respect, I am using that word. Yes. I am just 33. Damn it. Singhal nito. Hindi niya alam kung siya ba ang sinisinghalan dahil tumingin ito sa ibang direksyon. Pero dahil sila lang naman dalawang naroroon, malamang siya ang sinisinghalan nito. Still older than me po, sagot niya. She saw how his joke lens as he looked at her again. And you said that you don't know me? Ulit nito, makulit din ang isang ito. Yes sir. Playing? Ha? Tumangutango pa ito na para bang alam na nito ang ginagawa niya. And that makes her more nervous. Hindi po ako naglalaro. 4 years ago, in the auction, at the hotel. Putol nito sa kaniya.
Napahawak siya sa laylayan ng kanyang suot-suot na pencil skirt. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Bakit ba nito kinakailangang ipaalala? Looks like kailangan kong ipaalala sa'yo, he said in a deep and husky voice. And with that, he grabbed her waist and pulled her against his hard and muscled chest. He grabbed the side of her face, and before she could even react, his lips touched hers. Bulta-bultahin ng kuryente ang dumaloy sa buong sistema niya dahil sa halik na iyon. Halik na nagpawindang sa buo niyang pagkatao. Nanlalaki ang kanyang mga mata at ang tanging nagawa lamang niya ng mga oras na iyon ay mas humigpit ang pagkakahawak sa laylayan ng kanyang suot. His lips moved, giving her hot kisses and French kissing her, trying to get a response from her. Ngunit dahil masyado siyang gulat na gulat sa ginawa nito, hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Then his face changed. Mas naging marubdob ang halik nito sa kaniya. He was prostrated at halos kainan na nito ang labi niya. And when he lightly bites her lower lips, saka pa lamang siya natauhan. Malakas na itinulak niya ito sa dibdib. Gusto niya itong sampalin, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya mahanap ang sarili na magalit dito. Dahil aminin man niya sa sarili o hindi, pinanghihinaan siya ng tuhod sa halik na iyon. She wants to grip his shirt and clung to his neck and kiss him back, just like what she did that night. Franco grins at her and pulled his thumb on his lips. Dinilaan nito ang sariling labi at hinaplos iyon. Now, you can't deny. I know it's you. The same addicting strawberry perfume at same taste of lips that I ravish. Wika nito. Naramdaman niya ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mga mata. Ravish? Pukpuk ba ang tingin nito sa kanya? Bumuka ang bibig niya at pinilit ang sarili na huwag umiyak. It was me. Amin niya. Nagpasalamat siya na hindi pumuyok ang boses niya. Can we now proceed to my interview, sir? Pinilit niya lang kapan ng pagkaseryoso ang kanyang tono. Hindi na niya ito tiningnan sa mukha, bagkus na natili ang kanyang mga mata sa dibdib nito. Ang akala na niya ay hindi na ito muli magsasalita pa dahil nanahimik ito ng ilang sandali. But she heard his voice after a while. You can go. You're done. Tuluyan ang tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya bilang paggalang. Ngunit ang totoo ay ayaw lang niyang makita nito na umiiyak siya. Mabigat ang dibdib na tinalikuran niya ito at lumabas ng opisina nito. She felt so low at alam na niya na hindi siya matatanggap sa paliparan na iyon. Pinaramdam ni Franco sa kanya na ang katulad niyang nagbenta ng katawan ay hindi karapat-dapat na paglaanan ng oras. Hindi nga ba't hindi man lang siya nito ni-interview? How heartless. Franco stares blankly at the closed door after Trina went out. Umigting ang kanyang mga panga at halos masabunutan ang sarili dahil sa inakto ng babaeng umuko pa sa kanyang isipan. Mula nang magising siya mula sa pagkakakoma sa loob ng 4 na buwan matapos ang gabing binili niya ito. Napadpad siya sa auction na iyon dahil sa sulsul ng kanyang kaibigan na mag-unwind din siya paminsan-minsan. At doon nga siya ipinahatid ng tarantadong si Alexander Macdis. He is on his best friends since they were in military school. Nasa lib siya na mga oras na iyon dahil inasikaso niya ang divorce nila ng kanyang ex-wife. His slut ex-wife na hindi na kontento sa kanya at naghanapan ng iba. He thought she has an angel dahil tumagal sila ng 1.5 taon bago nila mapagdesisyonan na magpakasal. Mainhin sa panlabas na kilos at anyo ang babae, ngunit wild sa kama, na siyang dahilan kaya umabot ng halos 2 taon ang relasyon nila. Kasama na ang 6 na buwan na kasal sila. Ngunit ang hindi niya alam na may ibang nagpapaligaya dito kapag nasa serbisyo siya. His war of an ex-wife was a real world clothes in ship. Tumatalon sa iba't ibang kama ng mga lalaki
kapag wala siya. Lumalabas ang totoong kulay kapag sumisigaw na ito sa sarap. Kahit nung mag-asawa na sila, sige pa rin ito. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Ibinibigay naman niya ang luho at oras niya kapag nagbabakasyon siya mula sa serbisyo. Ngunit sadya yata nagkukulang ang babae sa kanya kaya naghanap ng iba. At iyon nga, matapos ang 6 na buwan nilang pagiging mag-asawa ay mas pinili niya makipaghiwalay dito na mahuli niya itong gumigiling sa ibabaw ng ibang lalaki sa mismong bahay nila, sa mismong kama nilang mag-asawa. He was enraged pero pinigil niya ang sarili na bunutin ang baril niya sa tagiliran at pasabugin ang bungo nito at ng lalaki nito. Hindi man lang nito nirespeto ang bahay at ang master's bedroom nila. He managed to calm himself and filed a divorce. Kumuda pang ex-wife niya at sinumbatan pa siya tungkol sa pagkukulang niya. Mapagpasensyang inintindi na lamang niya ito hanggang sa maaproban ng korte ang divorce na naipile niya sa Spain kung saan sila ikinasal. Gayunpaman, sinigurado niyang wala makukuha ang kanyang ex-wife na kahit isang kusing na pera at ari-arian niya. Nagreklamo pa iyon, ngunit agad ding umurong nang bantaan niya na magpapail din siya ng kasong adultery. At alam na alam nito ang kakayahan niya makakuha ng sapat na ebidensya para makulong ito sa kasong iyon. He was in military after all. At the end, his ex-wife chose to leave him alone and left the country. At 1 linggo nga, matapos aprubahan ng korte ang divorce paper nila, inaya siya ni Alexander na mag-bar. Kasama rin nila ang isa pang kaibigan nila na si Robin. The three of them are called Badass Trio in military school sa batch nila. They always got each other's back. At dahil nga malungkot daw siya, at least that was Alexander said, ipinasundo siya nito sa driver nito at ipinatid sa hotel na iyon kung saan may nagaganap na auction. Tinadtad niya na mura si Alexander nang tawagin niya ito na mga oras na nalaman niya kung nasaan siya. Lalo pa siyang nairita nang marinig niya ang malakas na tawa ni Robin sa kabilang linya. Ang rason ni Alexander ay kailangan daw niya maglibang. At ang ibig sabihin na maglibang ay kumuha ng babae at magpakasaya. And this irritation for his two best friends vanished when his eyes landed on the beautiful young girl. A 19 o 20 years old, perhaps. She looks innocent and afraid, na para bang ayaw talaga nito na ibenta ang sarili, but she needed to. Hindi katulad ng mga kasama nitong mga babae na panay ang paganda at pangaakit sa mga lalaking naroroon. He saw how the young girl got scared when he saw the old man has the highest bid for her. Doon na siya gumawa ng aksyon. Suddenly, he felt a strong urge to save the girl and claim her at the same time. It was a fatal attraction at hindi niya iyon kayang salungatin. Inisip niyang tama si Alexander na malungkot nga lang siya kaya napagtuon niya ng pansin ang batang iyon. But deep inside, it was more than that. Kung talagang gusto niya makalimot sa ginawa ng kanyang ex-wife sa mamamagitan ng babae, he will surely go to bar, pull some almost naked woman and pack her inside the comfort room of the establishment. After all, siya ang nilalapitan ng mga babae. Alexander told him that he was the exact replica of his brother. Masyadong seryoso, mahal ang ngiti, at nakakaintimidang tumingin. But because of the fact that he spent 3 million for just one night with that young girl, alam niyang hindi lang iyon dahil sa divorce nila ng kanyang ex-wife. He was attracted by the girl named Trina. It was Trina. Her name is Trina. Damn it. Parang natanga pa siya na malaman niya ang tulay nitong pangalan kanina. Of course, hindi nito sasabihin ang tunay na pangalan ng gabing iyon. Hindi nga ba't may duda na siya ng gabing iyon na hindi nito iyon tunay na pangalan. And now, the girl pretends that she doesn't know him. It was unacceptable. Lalo pat,
Ito ang umuko pa sa isip niya mula na magising siya mula sa pagkakakoma. That morning, nakatanggap siya ng tawag mula sa kampo na kailangan niyang bumalik para sa isang misyon. But on his way there, he was ambushed by the notorious international syndicate na matagal na siya na minamamanan. He was cornered at kahit sugatan na siya, ay nagawa pa rin niyang pasabugin ang ulo ng bawat isang umatake sa kanya. Iyon nga lang, huli na lang malaman niya na may bombang itinanim sa kotse niya. Segundo na lang ang natitira ng oras na makita niya iyon. Wala siyang nagawa kundi itapon iyon. Tumilapon pa rin siya sa lakas ng pagsabog at nagising na lang siya sa ospital pagkalipas ng 4 na buwan. Nang maging maayos siya, ipinagbigay alam sa kanya ng driver na inutusan niya na kunin ang babae sa hotel. Umalis na raw at hindi na nito naabutan. The hotel management confirmed that the girl lived after 30 minutes he left. Wala ang pulang sobre na iniwan niya sa tabi ng lampshade, kaya alam niyang nabasa nito ang sulat niya. But that girl was a real hard-headed. Matigas ang ulo nito at tumanggi na kausapin siya. Dahil doon, mas pinili niya na munang bumalik sa serbisyo at tapusin ang mga nalalabi niyang mga taon sa military. He promised to his mother that he will leave the military at the age of 32. And he did. Pagkatapos ay ginugol niya ang 1 taon para malaman ang pasikot-sikot ng kumpanya ng kanyang pamilya. As their oldest child and only son, responsibilidad niyang pamahalaan ang kumpanya sa oras na mag-retired ang kanyang ama. Hindi naman pwedeng pabayaan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. His little sister is a spoiled brat at alam niyang ayaw na ayaw nito na makulong sa 4 na sulok ng opisinang kinaroroonan niya. She will surely get bored to death. At least, that was her words. At ngayon nga, nasa posisyonan niya bilang chief executive ng Philippine Airlines. Nag-hire na siya ng private investigator para ipahanap ang babaeng iyon. But it looks like hindi na niya kailangang magwaldas muli ng pera dahil nakita niya ito. Sir, ano na po ang gagawin sa mga natirang estudyante na nasa labas? His secretary asked him while peeking inside his office. Tinalikuran niya ito at pabagsak na umupo sa swivel chair niya. Sumandig siya roon at kinuha ang sign pen niya. Ipasa mo sa HR. I'm done with what I needed to do. Wala siyang pakialam kung abuti ng 12:00 ng madaling araw ang head ng HR sa pag-i-interview ng mga estudyante na gustong mag-on-the-job training sa kanila. He already did what he needed to do. Yes sir. Masunuring wika nito at maingat na isinara ang pinto ng kanyang opisina. Sanay na ito sa kanya. He doesn't need to tell a ton of words para maintindihan nito ang inuutos niya. Dustin wouldn't stay as his secretary for a year if he didn't know that. He chose his employees very well. He doesn't need an incompetent one. Muling nataon ang atensyon niya sa resume ni Trina. The woman is smiling in her picture. Maliit lamang ng ngiti iyon, but the smile gains his attention. Tinanggal niya sa pagkakadikit ang passport sa itong picture at itinago iyon sa loob ng kanyang drawer. Then, inilagay niyang resume nito sa tabi, kasama ng 3 pang nauna na na-interview nito. Anong nangyari sa iyo, Ate Trina? Bakit parang nasalo mo lahat ng kamalasan ngayong araw? Tanong sa kanya ni Cheryl nang makita siya nito sa cafeteria ng Philippine Airlines. Lunchtime na ng mga oras na iyon, kaya nasa cafeteria sila. Ang totoo, kanina pa siya naroon simula nang lumabas siya sa opisina ni Franco. And that was 3 hours ago. Nanliit siya sa sarili at nanghihinayang. At oo, masama ang kanyang loob. Para bang malaking sampal sa kanya ang hindi pagbigay ng pagkakataon sa kanya ni Franco na maipakita ang kakayahan niya para makapasok siya sa airlines na pag-aari nito. Philippine Airlines is a big opportunity for every 4-year tourism student na katulad niya.
Pero sadyang mapaglaro talaga ang pagkakataon. Dahil sa dinami-dami ng taong pwedeng maging boss niya, ay ang lalaki pang may alam ng pinakatatago niyang sikreto maliban sa kanyang pamilya at dalawang matalik na kaibigan. Wala. Medyo sumumalang ang pakiramdam ko. Sagot niya dito at pinaglaro ng straw ng basong walang laman. Pangatlong baso na iyon nang iniinom niyang juice dahil nakakahiya namang tumambay sa cafeteria nang wala naman siyang order. Masama? Bakit masama? Mabuti ka nga. Nasilain mo ng malapitan ang CEO na si Sir Franco. Anito at inilapag sa harap niya ang daladala nitong tray na may lamang pagkain. Napabuntong hininga siya ngunit hindi na nagsalita. Kung pwede niya lang sabihin kay Cheryl na mismo ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Kapag kasi sinabi niya ay magtatanong at magtatanong ito. At dahil kaakibat ng sikreto kung sino ang tunay na ama ni Kalia, ang dahilan kung bakit siya nabuntis ay nanatiling tikom ang bibig niya. At saka, alam mo ate, daldal muli nito matapos sumubo ng pagkain. Kahit punong-puno ang bibig, ay hindi ito nagpaawat sa pandadaldal sa kanya. Iyong mga estudyanteng na-assign kay CEO, inilipat lang din sa HR. Bungis-ngis nito. Na-interview ka ba? Tumango siya at nagnakaw ng price sa pagkain nito. Ang swerte mo ha? Anito na mas natuon ang atensyon sa kanya. Hindi inintindi nagnakaw siya ng price sa pagkain nito. Iyong mga ambisyosang bruha ng kabilang block, hindi. Akala yata ang swerte nila ngayong araw. Pare-pareho lang kami. And she laughed like she was really happy na napunta rin lang sa HR ang mga tinatarayan nito mga estudyante na nasa kabilang seksyon. Minsan talaga, ang maldita rin ng isang ito. Gayunpaman, alam niyang mabait ito. Halos lahat ay kaibigan nito ang mga estudyante ng kanilang universidad. Iyon nga lamang, siya ang madalas nitong kasama mula nang bumalik siya sa pag-aaral. Ang alam niya ay mayaman din ang pamilya ni Cheryl. Ayon na rin sa kwento nito sa kanya. But because she was a real-time rebel of the family, ipinatapon ito ng amang politician sa public university. At dahil dakilang papinsin talaga si Cheryl, tuwang-tuwa pa ito na nag-aaral ito sa pampublikong universidad. Katwiran nito, masyado raw itong nasasakal sa pressure at standard na ibinibigay ng ama nito na nag-aaral pa ito sa private school. Juice lang ang lunch mo? Tanong nito nang mapansin na wala siyang pinggan o kubyertos na nasa mesa. Tanda na wala siyang kinain. Busog pa ako Nabusog ako ng inumin. Sagot niya at tiningnan ito. But Cheryl is staring at her. No, staring at her back like she saw a ghost. More on a thing that she really liked. Dahil mula sa gulat na ekspresyon ay ngumiti ito ng malaki at halos maghugis puso ang kanyang mga mata. At isa lang ang ibig sabihin niyon. Nakakita na naman ito na magpapaganda sa araw nito. Nilingon niya ang tinitingnan nito at halos mabitawan niya ang price na isinubo sana niya sa kanyang bibig. Na makita niya si Franco na nakatayo sa likuran niya. Ilang metro lang ang layo sa kanya. He was standing in the middle of the cafeteria, crossing his arms arrogantly while looking at her. His eyes traveled towards their table at napako ang tingin nito sa baso niyang walang laman. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya at tumungo ang mga mata sa labi niya. Wala sa sariling natago niya ang kanyang mga labi nang sumingit sa isipan niya ang mapangahas na halik na ibinigay nito sa kanya kanina. Mula sa blanko nitong ekspresyon, nagsalubong ang mga kilay nito at itinaas ang kamay. Sumenyas ito at maya-maya pa ay lumapit dito ang sekretarya nito. May sinabi si Franco, ngunit hindi niya masyadong naintindihan. Ang narinig niya lang ay ang salitang food at saka service. Isang malalim at tagusan na titig ang muling ibinigay nito sa kanya bago ito tumalikod at tuloy-tuloy na lumabas ng cafeteria. Shit! Impit na tili ni Cheryl na ikinatingin niya dito.
Pagkatapos ay dumukwang ito sa mesa at hinawakan siya sa magkabilang braso. Umamin ka, Ate Trina. Bakit ganun ang tingin niya sa'yo? Nanunukat nitong tanong. Mistulang ini-interrogate siya. Anong tingin? Pagmamaang-maangan niya kahit alam naman niya ang tinutukoy nito. Bigla siyang nabalisa. Iyon tingin niya sa yung matiim, madilim at nakakaakit. Ano ang binabalak sa kanya ni Franco sa muli nilang pagkikita ni Trina? Matanggap kaya siya sa kanyang pag-apply sa kumpanya nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!